Mga ka-art lover, hindi ba kayo nagtataka o nagtatanong sa inyong sarili kung paano nagpo-function itong tinatawag na atomic bomb or nuclear bomb? Ito yung example na ginamit doon sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong World War II. Gaya lang daw ito ng gun mechanism. Merong trigger para sa sabog ang tinatawag na nuclear bomb. So ito ang pinaka-destructive na maabot na radius ng bomba. So ito yung kanyang heavy destruction. Merong 16 kilometer radius. Ito yung pinaka-heavy na destruction. While ang minor destruction ay aabot siya sa hanggang 40 kilometers. So ito ang nangyari noong World War II sa Japan. Atin na panoorin ang video. Nuclear bombs. What did it look like? In the early morning hours of August 6, 1945, an American bomber took flight from the secluded island of Tinian and headed towards his first fateful target, the bustling city of Hiroshima. Dito ay mayroong nakumit na napakalaging kasalanan ang Amerika dahil sa paggamit ng nuclear bomb. Kasi hindi na nila mapigil-pigil pa ang Japan sa pag-atake nito. Kaya ginagamitan nila ito ng pinakabagong teknolohiya nila ng Amerika. Ito ang tinatawag na atomic bomb. Okay, at alam niyo ba na isang Jewish at isang Israeli ang nakaimbento nito? Ang kanyang apelyido ay Oppenheimer. So isang Jewish. Pero ito'y lumaki sa Germany. Ang scientist na gumawa nitong nuclear bomb sa Amerika. So ito ang kwento tungkol sa dalawang nuclear bomb na sumabog sa Hiroshima at Nagasaki, Japan. Upon reaching the city, the pilot released the heinous atomic bomb, a weapon that would alter the course of history forever. The bomb detonated with an unimaginable cataclysmic release of energy. In a hauntingly horrific scene, the very fabric of flesh dissolved like melting butter as 70,000 people were instantly erased from existence. Grabe, itong tinatawag na Little Boy, ito yung pinakamaliit na nuclear bomb sa dalawang nuclear bomb ng Amerika. 70,000 kaagad na Japanese ang patay. Yun lang, yung minuto lang na yun ng pagbagsak at pagsabog. Imagine, merong 160 meter radius. Make that 160 kilometer ang apektado. Radius yun. At merong 60 kilometers height papunta sa himpapawid sa kalawakan. 60 kilometers ang epekto. Kaya napakalakas talaga ng bomba na ito. Kaya kung magkaroon ng nuclear war ay talagang matutunaw ang mundo dahil ang mga superpowers ay mayroong mga nuclear warheads. Okay, so ito ang pangalawang nuclear bomb na hinulog ng Amerika sa Japan noong World War II, ang pinakamalaki dahil sa hindi pa rin sumurinder ang Japanese nang ibagsak nila yung Little Boy sa Nagasaki ay hindi pa rin sumurinder. Kaya after 3 days ay pinagsakan naman nila ang Hiroshima ng tinatawag na Fat Boy. Ito yung malaki at mukhang bilog na atomic bomb. Ito ang video. Buildings collapsed like fragile sandcastles, and the city burnt like hellfire. Believe it or not, the Japanese still did not surrender, leading to a second tragic event. 3 days later, the Americans dropped another atomic bomb, this time on the city of Nagasaki. Another 40,000 people were wiped in an instant, leaving Japan with just one single option: defeat. Ang pinaka-deadly na resulta nitong nuclear bomb ay yung radioactive, kung saan ay bibilang pa ng ilang taon para mawala yung radioactive sa syudad kung saan sumabog yan. Ang epekto ng mga radioactive ay mga mutation o pagkasira ng mga katawan ng tao
At yung mga bagong sanggol na isinilang ay meron ding mga epekto. Merong mutation na babago sa kanila. At merong mga sakit dahil radioactive nga ang buong syudad. At hindi yan nawawala hanggang 10 taon. So 10 taon na magdudusa ang mga tao kung sasabog ang atomic bomb sa isang lugar. Okay, so ipagdasal na lang natin na hindi matutuloy itong tinatawag na nuclear war sa World War III. Hanggang sa muli mga ka-art lover, ako'y magpaalam na God bless us all.